Magandang umaga mga bata! Tayong lahat ay tumayo para sa ating panalangin na ating pangungulahan at inyong susundan. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa mga bagong aralin na aming matututunan. Yun lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! So bago kayo maupo mga bata, pulutin niyo muna ang mga kalat sa ilalim at sa mga gilid ng inyong mga upuan. So may lumiban ba sa ating klase ngayong araw mga bata? Mabuti naman kung ganon, dapat palagi kayong pumasok sa ating paaralan upang gayon ay may mas marami pa kayong matututunan sa ating mga leksyon. Noong nakaraang araw, tinalakay natin ang tungkol sa tama, ito ay tungkol sa pangalan. Ngayon naman, ating pag-aaralan ang tungkol sa isa pang bahagi ng pananalita. Pero bago yan, may awitin at sayaw muna akong inihanda para sa inyo. Ang pamagat nito ay Kung Ikaw ay Masaya. Alam niyo ba ito mga bata? Hindi pa, kaya akin muna itong gagawin. Pagkatapos ko ay kayo naman ang gumawa. Ganito lang yon mga bata. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Padyak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Padyak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Padyak. Kayo naman mga bata. Magagaling! Kayo ay magagaling na sumayaw at umawit. Para mas maging maayos ang daloy ng ating pag-aaral mga bata, ito ang ating mga lituntunin sa ating silid-aralan. Una, sumunod sa mga tagubilin ng guro. Pangalawa, itaas ang kamay kung gustong sumagot. Pangatlo, gumamit ng magalang na pananalita. Pang-apat, linisan ang paligid at umupo ng maayos. Panglima, ayusin ang gamit at silid-aralan. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw mga bata, ito ang ating mga layunin. Sabay-sabay natin ito babasahin. Una, natutukoy at naipapaliwanag ang kahulugan ng pandiwa. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang kilos mula sa pang-araw-araw na gawain. At pangatlo, nakabubuo ng pangungusap gamit ang tamang salitang kilos. Ito ang ating mga layunin ngayong araw mga bata. Mga bata, handa na ba kayo sa isang bagong aralin? Narinig ko ang iba pero hindi malinaw. Handa na ba kayo? Ayan! Ngayon, ang ating bagong aralin ay tungkol sa isang salita na lagi nating ginagamit sa pangungusap, kahit hindi natin minsan napapansin. Kapag may nakikita tayong kilos, may iniisip na galaw o may ginagawa ang isang tao, hayop o bagay, ano kaya iyon? Hulaan nyo nga? Tama! Ang ating paksa ngayong araw ay pandiwa. Mga salitang nagsasabi ng kilos, galaw o gawaing ginagawa ng tao, hayop o bagay. Ang mga halimbawa ay naglalakad, kumakain, sumasayaw, tumatakbo at nagbabasa. Kapag may gumagalaw o ginagawa, tiyak na may pandiwa roon. Makinig kayong mabuti. May ibabahagi akong kwento. Huwag muna kayong magiging makulit ha. Ihanda ang inyong mga tainga at imahinasyon. Ang kwento ay pinamagatang Ang Batang Masipag. Sa isang bahay, may batang ang pangalan ay Tina.
Aba, etong si Tina sobrang sipag. Sa bahay nila ay lagi mo siyang makikitang may ginagawa. Nagwawalis at nagdidilig ng halaman. Nagpupuna siya ng mga alikabok sa upuan. Pagkatapos ng kanyang mga gawain ay hindi nito nalilimutang mag-aral. Nagbabasa siya ng mga kwento, nagsusulat ng pangalan at kung minsan ay gumuguhit ng mga larawan at nagkukulay. Kay sipag talaga ni Tina, tuwang-tuwa tuloy ang kanyang ama't ina. Tuwing nakikita siya ng nanay at tatay niya, ano kaya ang nararamdaman nila? Oo, tuwang-tuwa at proud na proud sa kanya. Naintindihan niyo ba ang ating kwento? Magaling kung ganon. Ngayon may tanong ako, sino ang batang nasa kwento? Tama, si Tina. Anong-ano ang mga ginawa ni Tina sa kwento? Tama, nagwawalis, nagdidilig, ano pa? Nagsusulat, gumuguhit. Tama kayong lahat, ang gagaling ninyo. Lahat ng sinabi nyo ay nagpapakita ng kilos. At ang mga salitang nagsasaad ng kilos ay tinatawag na pandiwa. Ang gagaling nyo namang lahat, mga mag-aaral. Ngayon, tumayo nga kayong lahat. May gagawin tayo. Ipakita natin ang mga kilos ni Tina sa kwento. Kapag sinabi ko ang salita, gagawin ninyo to, ha? Handa na ba kayo? Magaling. Ngayon ang unang salita, nagwawalis. Paano ang nagwawalis? Aba, ang gagaling nila. Pangalawa, nagdidilig. Paano ang nagdidilig? Ay, sus, magagaling. Paano naman pag nagpupunas? Paano pag nagpupunas? Aba, marunong din sila. Paano pag nagbabasa? Aba, may pahawak pa sa libro. Paano pag nagsusulat? Ala, ang ganda naman ang sulat nila. At panghuli, gumuguhit. Paano pag gumuguhit? Aba, magagaling talaga. Ang gagaling. Ngayon ay hatiin ko kayo sa dalawang grupo para sa inyong pangkatang gawain. Makinig kayo sa aking mga instructions. So, ang unang hanay ay ang unang grupo at ang pangalawang hanay naman ay ang ikalawang grupo. So, asan ang mga unang grupo? Nandun sila. Para sa unang grupo, may kahon akong ibibigay sa inyo na naglalaman ng mga salitang kilos at hindi kilos. Ang mga salitang hindi kilos, ibabalik nyo lamang ito sa ating kahon at ang mga salitang kilos naman ay ididikit nyo ito sa ating kartulina. At nasaan naman ang mga talagang i-komedya yun. Go. Asan naman ang mga Batang pera pa. 1, 2, 3, 2. Asan naman ang pangalawang grupo? Okay, so ang pangalawang grupo ay makakatanggap rin ng kahon. Itong kahon na ito ay naglalaman ng mga larawan. Ang mga larawan na ito ay didikit nyo sa ating kartulina kung ito ay nagsasaad ng kilos. At kapag hindi kilos naman, ay ilalagay nyo lamang ulit ito sa ating kahon. Mga bata, balikan natin ang mga salitang narinig ninyo kanina. Nagwawalis, nagdidilig, nagsusulat, at gumuguhit. Ano ang napansin ninyo sa lahat ng mga salitang ito? Tama, lahat ng iyan ay nagpapakita ng kilos o galaw. Ngayon, sino ang nakakaalala kung ano ang tawag natin sa mga salitang nagsasaad ng kilos? Mahusay, pandiwa. Ang tawag natin sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Kaya tandaan ninyo mga bata, kapag may kilos sa pangusap, may pandiwa roon. Sabay-sabay nating sabihin, kapag may kilos, may pandiwa. Bibilang ako, 1, 2, 3. Kapag may kilos, may pandiwa. Isa pa nga, mas malakas.
Kapag may kilos, may pandiwa. Napakahusay, palakpakan ang inyong sarili. Handa na tayo sa susunod na gawain. Dahil tapos na tayo sa ating talakayan, narito naman ang inyong gawain. Ibigay niyo lamang ang mga salitang kilos na isinasaad sa bawat larawan. Naintindihan niyo ba, mga bata? Ibibigay ko na ang inyong mga sagutang papel. Kapag tapos na, ipasa ang inyong mga sagutang papel pagitna at ang mga nasa gitna naman ay ipapasa ito paharap. Hihintayin ko ang inyong mga sagot, mga bata. Maraming salamat. Nandito na ba lahat ng inyong mga sagutang papel? Magaling kung ganon. Tapos nyo na ang ating pagtataya. Para sa inyong takdang aralin na gagawin nyo sa inyong mga tahanan, makinig ng mabuti para sa inyong panuto. Pag-uwi ninyo, tignan ninyo ang inyong tahanan at hanapin ang isang gawain o kilos na ginagawa ng isang tao sa inyong bahay. Pagkatapos isulat ang salitang kilos, gumawa ng isang pangusap gamit ito. Halimbawa, nagluluto si nanay ng ulam. Isang pangusap lamang ngunit malinaw at tama ang gamit ng pandiwa. Ipasa ninyo ito bukas ha? Naintindihan nyo ba? Magaling, sigurado kung kayang-kaya nyo ito. At hanggang doon na lamang ating talakayan sa araw na ito, mga bata. Paalam!